Siyempre, makakasama natin sa palatuntunan live dito po sa ating studio ang National President po ng Integrated Bar of the Philippines, IBP. Walang iba kundi si Attorney Alan Panolong. Papatiin natin si Attorney. At Attorney, salamat po sa pagpunta sa aming palatuntunan and welcome to the show. Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga po sa inyong lahat at salamat din po sa pag-imbita dito sa inyong programa. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay. Yun, no? Thank you, sir. Attorney Alan, anong nakita niyong bago, no? Maliban dun sa yung testimonya lang naman ni Attorney Jeremy Lotok, yan ay his capacity as the Cybercrime Division Chief during that time, Oo. So parang corroborative lang at parang nagbibigay diin doon sa naging testimonya ni Attorney Calilong. Ano ang bago nakita ninyo doon sa testimonya kahapon? Tama po, kasamang Joel, na yung statement or yung testimony ni Attorney Jeremy Lotok is a mere corroboration of the testimony of the first witness, actually, si Agent Calilong. No? So, ang naipakita kahapon was that the NBI actually conducted an investigation. So, yun ang magandang bagay for the prosecution. On the other hand, on the part of the defense, they were able to spot several inconsistencies in the narration of facts and even in the timeline and even in some documentary evidence. So, yesterday, it was actually more of the two sides really establishing their own position on the matter. Gaya ng nasabi ko, ang prosecution, very essential kasi yung investigation. Kasi unang-una, yung buod ng testimony ni Calilong was more on the authentication of the video recording. So na-establish po yun. Ang pangalawa naman po is ano bang nangyari? Ano bang ginawa ng National Bureau of Investigation? Ang kanilang ang buod ng testimony kahapon ay yun na nga po, gumawa sila ng kanilang investigasyon to validate the information relative doon sa mga pagbabanta, alleged pagbabanta ng Vice President. Now, on the part of the defense, of course, they have to destroy yung credibility nung witness itself at saka yung credibility itself nung investigation process. That is why they were able to actually propound some questions which tend to raise some inconsistencies. Yun po yun. Pero doon sa latag kahapon at pagtatanong ng prosecution, mabigat ba yung mayroon ng pangalawang competent witness na nagsabi na seryoso, hindi political rhetoric or emotional outburst, kundi seryoso yung threat na ginawa ng Vice Presidente laban sa Pangulo, sa First Lady at sa dating House Speaker, Attorney Panolong? Mabigat po yun dahil unang-una yun po yung gustong i-prove ng prosecution na that constitute betrayal of public trust. Actually, hindi naman po ang Vice Presidente dito ay inaakusahan ng grave threats, kundi yung kanyang pagbabanta, allegedly, no, yung pagbabanta na nangyari is constitute a betrayal of public trust. So yun po yung basehan ng prosecution. Doon ba sa sa pagka mga sagot ni Attorney Jeremy Lotok, nalinaw ba doon yung sinasabing intent talaga ng Vice Presidente to harm the first couple pati ang dating House Speaker? Based doon sa kanyang testimonies, it would seem that he was convinced that there was this intent on the part of the Vice President, no, doon sa kanyang pagbabanta. Okay, siguro pag-usapan natin yung grave threat, no? Meron bang unconventional grave threat? Meron bang conditional grave threat? Pinapaliit ba nito, Attorney Panolong, o tinatanggal yung pananagutan sa kasong grave threat? Unang-una, no, gaya nga nung nasabi ko kanina, yung grave threat actually is hindi naman yan yung accusation against the Vice President. It's a betrayal of public trust. Kumbaga, naging basehan nito siya dahil yung bang demeanor ng Vice President, no, is worthy ba siya to keep that position, no? That is why it becomes a betrayal of public trust. Now, doon po sa sinasabing kung merong yung conditional grave threat,
if the condition is for demand of money, meron pong nasa batas po 'yun eh. But maliwanag po na ang grave threat, ito po ay pagbabanta doon Okay. sa person, honor or property ng isang tao or ang kanyang family member. Or kung meron man itong condition, so doon naman maglalaro yun doon sa penalty. Mm. So meron pong ganun sa ating batas. It's a standalone case, ika nga, di ba? Hindi niya kailangan na i-prove na merong ang hinire na assassin, Oo. di ba? Merong ginawa, di ba? Kasi merong mga Whether nangyari o hindi, nandun yung threat, kaso Atty. Panolo. na yun, Yes, kaso na yun. yes, Ngayon, Tama kung po. nag-materialize Mhm. yung banta, Yung threat, that's murder na another yun. case. Yeah. Murder or physical Or injuries homicide, o kung paano homicide, nangyari whatever, yung di ba? krimen. Yes. So ito standalone case. Mhm. Opo. Kaya Okay. niyang tumayo mag-isa. Yes. Kasi ang one of the elements of the crime yung ang pagbabanta, no? So it is not necessarily na mangyari man kung ano man yung pagbabanta. Yun. Okay. It's So, a threat in itself. so sa ngayon, immaterial kung halimbawa bigang diin ng depensa, Atty. Panolong, yung sinasabing hindi naman napatunayan, lalo na inamin ni Jeremy Lotok na hindi namin napatunayan kung wala kami nakuhang information kung talaga nag-hire ang Vice Presidente ng quote-unquote assassin o isang tao na pinagkatiwalaan niya at inutusan niya na patayin ang first couple pati si dating House Speaker. Immaterial yun sa ngayon kasi threat yung pinag-uusapan dito. Sa usaping threat, immaterial po yun, no? So ayoko pong kasi alam nyo, it would unnecessarily Opo, naiintindihan po judge namin. the Naiintindihan po Naintindihan namin. po But namin yun, oo. for Oo. purposes of the Discussion. yes, Oo. yung sa grave threat, Mm-mm. immaterial po yun eh. Okay. Diniinan ng depensa, Weng, yung discrepancies, no? Yes, ng oo. NBI investigation affidavit. Bakit ba ito tingin nyo ginagawa ng depensa? Nakita na ho ng mundo yung video, di ba? Hindi ho maipagkakaila na nagbanta. Yung bang yung pagdiin doon sa discrepancies, nakababawas ba ito sa pananagutan doon sa kasong grave threat? Mukhang, ewan ko kung anong pananaw nyo rito, attorney. Actually sa unang para sa akin, no, bilang isang ordinaryong mamamayan din yung testimony ni Kalilong is sufficient to establish yung existence ng video. No. So as to the objections made by the defense, no, insofar as yung alleged discrepancies, no, of course, no, as far as they want to discredit, kumbaga gusto nilang palabasin that you did say parang minadalin yung investigation, no. Tingnan nyo, ito yung mga inconsistencies. So they are trying to make a picture na hindi ito credible na ebidensya. Oo. So in fact actually ang pinaka-interesting dito is kung ano ang ipapresent ng defense when it's their turn to present evidence. So Kailangan nilang magpresenta ng mga saksi or ebidensya, documentary evidence para i-counter yung testimonya ni Kalilong pati ni Lotok. Tama po yun? oral, Or- documentary and video, Oo. anything, any relevant evidence that would disprove the testimonies of Kalilong and Jeremy Lotok. Yung ba Okay. sinabi si Attorney Binluan kahapon, tinanong siya kung ni Senator Mace, kung hindi ako nagkakamali, na meron bang denial na si Vice Pagbawi. Presidente, Parang pagbawi or pagbawi. sinabing hindi ko mean yun na nagbibiro lang ako or for whatever, di ba, na hindi na binawi niya or dininay niya na seryoso yung banta niya sa presidente. Kung makapaglabas sila ng gano'ng anumang statement ng Vice Presidente to that effect, pwede bang malusaw ang kaso ng grave threat laban kay Vice Presidente? Wala na bang kaso pag gano'n? Binawi, nagsabi na hindi ko naman yan. I don't mean it. I didn't mean it. Pwedeng ibigay po natin sa mga senator yon. Pero kung kasi- halimbawa, okay. kung halimbawa hindi sa impeachment court, kung sa criminal Ay, court ang ordinary pinag-uusapan natin, yes. O mahirap po yun kasi Oo. unang-una pag nagpalabas ka ng banta, talagang it is as if the prosecution is accepting it really as Oo, na totoo. kung ano yung totoo. Mm-mm. Now,
the burden shift on the person na denying na hindi nga nangyari yun. So, unang-una, titingnan mo kung ano yung istorya nun. Bakit may alitan ba to? Yes. Yes. So, kung may mga, for instance, may frustration, may mga strained relationship, Oo. pwedeng hindi tanggapin ng prosecution yun. Oo. Yung Office of the Prosecutor. Sabi niya, meron kang intent na talagang pagbantaan itong tao nito. Dahil May unang-una, motive, may galit motive. ka may motive eh. Aha, may So, motive. ganun po yun. So, well, nasa depende ho yun. But unang-una, titingnan daan kasi yung ano ba yung intention niya. No? Tama naman yung sinabi ni Attorney Panolong Oo. Weng na bahala mga senador no kasi Correct, this is oo. sui generis. Totoo Yes. yan. Oo. So baka tumama o tamaan yung kanilang konsyensya sa Oo. pagdesisyon Totoo kung yan. sasabihin na hindi binawi ko naman, hindi ko naman sinasadya yan eh, di Totoo ba? yan. So pero Pwede sa sabihin na, korte iba. binawi ko naman. Diba, no? Sabi ko, bugso lang yun, dami ng galit ko ng panahon yon. Total, hindi naman nangyari yung banta. Pwede Yun, yung ganong pwede. klase ng alibay. Sa attorney. sa impeachment Sa court. impeachment court, Sa impeachment oo, court, oo. no? Pwedeng Pero sa criminal court, hindi pwede yun. hindi attorney. makasagot si attorney. Oh. Oo. Sa ordinary case, pwedeng bawiin yung banta. Pero, then again, this is more on evidentiary. No? Opo. Kung yun na nga, may mga before the threat, may mga incidents na magpapatunay na talagang may motibo itong taong ito nagbigay ng threat, naggalit nga siya doon sa taong kanyang pinagbabantaan. So, depende po yan. Okay, Oplan Romanov. Oplan Romanov, ang umano'y pagbabanta sa buhay at pamilya ng pangalawang Pangulo. Bakit nilulutang ito, Attorney Panolong, ng depensa, gayong ang usapin ay yung pagbabanta laban sa ating presidente? Yun ang line of strategy adopted by the defense. Okay. So sabi ni while sinasabi lang okay, granting without admitting merong threat. Pero kasi depensa yan ng Vice President kasi siya mismo under threat eh. So parang ganun yung approach. And then they have to discredit the investigation kasi nga daw maraming inconsistencies, maraming documents na hindi nagmamatch at pangalawa, more importantly, parang gusto nilang ipalabas na parang yung investigation naman ninyo is parang with all due respect is parang minadali. At bakit hindi kayo nag-imbestiga nung si Vice President din is meron siyang banta sa kanyang buhay. So ito po yung strategy na ina-adapt ng defense, no? So but actually it does not really address for me the entire issue. Oo, kasi Which is which is the existence of that video recording na nangyari na may pagbabanta. may pagbabanta. Yun, Yun. Pero Yun ang sa- pinakamagandang magandang titirahin supposedly ng defense. O kasi parang lumalabas doon, Joel and Attorney Panolong, na may ito yung isa pang bagay na ikinagalat ni Vice Presidente. Kaya siya nakapagbanta, 'di ba? Dahil nalalagay sa panganib ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. So gumanti siya ng banta. So that proves the point na meron talaga siyang ginawang pagbabanta, Attorney Panolong. In a way, Yes. parang ganun. No? Oo. Pero justifiable circumstance ba yun? May banta kasi sa buhay ko eh. Kaya magbabanta Kaya yung din ako. pinaniniwalaan kong Source ng banta. source ng banta, pagbabantaan ko rin. Siguro, iwanan natin sa mga senador yan. Ay, nako. Anyway, mga kapuso, marami pa ho kami itatanong Oo. kay Attorney Panolong.